Handa si Senate President Tito Soto na isapubliko ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth sa gitna ng utos ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na payagan ang publiko na i-access ang SALN ng public officials. Nanawagan naman si Senador Kiko Pangilinan na unahing suriin ang SALN ni ex-Ombudsman Samuel Martires. May balitang A to Z, si Ace Cruz. Bukas si Senate President Tito Soto na sa publiko ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ayon kay Soto, hindi na bago sa kanya at sa mataas na kapulungan ang pagsasapubliko ng naturang dokumento. Ang SALN ay deklarasyon ng bawat kawani ng gobyerno sa anumang pag-aari, pinansyal na kakayanan at iba pa na may kinalaman sa kanilang kinikita. Gayunman, sa panig ni Soto, redacted o hindi ilalantad ang address ng mga ari-arian ng mga senador sa kanilang SALN. Pabor dito ang ilang majority bloc senators gaya ni Deputy Majority Leader J.V. Ejercito na anyay napapanahon lalo't gusto ng taong bayan ang transparency sa gitna ng anomalya sa flood control issues. Wala ring nakikitang problema rito si Committee on Finance Chairperson Min Gatchalian. I'm very open. I'm very open to this. Another way kasi of looking at SALN, tugma ba ito sa kinikita natin? Dahil kung hindi siya tugma, may problema. At ito rin yung importante rin dito, yung mga dinideclare mo. For example, kung may hindi ka dineclare na negosyo o lupa, then dito natin makikita. Wala rin pagtutol ang ilan pang senador. Maliwanag naman yung batas that has to be made available for transparency and accountability. Magandang hakbang ito para masimulan na ang paglilinis ng ating gobyerno. Itong pagiging normal ng transparency, mahalaga ito. At sana nga isa ito sa mga unang hakbang patungo sa hinahanap ng taong bayan. Suportado rin ni Senate Deputy Minority Leader Joel Villanueva ang pagsasapubliko ng SALN lalo't sa halos 25 years anyang pagiging public servant ay transparency at accountability ang kanyang isinusulong. Nitong Martes, ipinag-utos ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na payagan ang pag-access ng publiko at ng media sa SALN ng public officials. Anya, karapatan ito ng taong bayan bilang panangga laban sa korupsyon at pang-aabuso sa kapangyarihan. Sakop na utos ang SALN ng Pangulo, Pangalawang Pangulo, pinuno ng mga constitutional office at mga opisyal ng lokal na pamahalaan. Pagbaliktad ito sa naunang utos ni dating Ombudsman Samuel Martires na naghihigpit sa pag-access ng publiko sa SALN dahil kailangan muna ng consent o pagpayag ng mga concerned official. Kaya tingin ni Senador Pangilinan, Doon sila mag-umpisa kasi siyempre tinago, di ba? Bakit kaya, di ba? Baka sakaling malaman natin ano yung dahilan bakit hinigpit, di ba? So, but anyway, of course, that's up to the current ombudsman to decide. samantala, sinabi ni Senate President Soto na magkakaroon ng caucus sa majority bloc senators para alamin ang bawat posisyon nila sa usapin. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.